Ang babaeng ito ay nag-aalaga lamang sa akin. Hindi siya karapat-dapat na tawaging asawa ng aking anak. Tumigil ang mundo ni Maricel sa sandaling iyon. Narinig niya ang mga salita ni Doña Feliza na malinaw, hindi ito bulong, kundi isang pahayag na sadyang ipinarinig sa lahat ng bisitang nakaupo sa mahabang hapagkainan. Ang mga kubyertos na dapat sanay nagkikiskisan ay tila nagyelo. Pati ang mga katulong ay natigilan sa kanilang mga pwesto. Naramdaman ni Maricel ang init na umakyat mula sa kanyang dibdib hanggang sa kanyang mga pisngi. Hindi siya nakatingin kay Doña Felisa, ni sa mga bisitang may mga matang nakapako sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nanatili sa plato ng nilagang baka sa harap niya. Ang sarsa nito ay unti-unting lumalamig habang ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa ilalim ng mesa. Hindi ba, Maricel? Dagdag ni Doña Felisa na may matamis na ngiti na hindi umaabot sa kanyang mga mata. Sabihin mo sa mga panauhin natin kung gaano kakahusay mag-alaga sa akin. Iyan naman talaga ang papel mo rito, hindi ba? Napalunok si Maricel. Ang lahat ng mga mata ay nakatingin sa kanya, naghihintay. Ang mga Altamirano, mga negosyante, doktor at ilang opisyal ng bayan ay nakangiti ng pakunwari. Ang kanilang mga mata ay puno ng awa o pagkutya, hindi niya matukoy. Opo, Doña Felisa, ang tanging nasabi niya. Ang kanyang boses ay mahina at nanginginig. Ako po ay nagpapasalamat sa pagkakataong makapaglingkod sa inyong pamilya. Service, ulit ni Doña Felisa na tila ninamnam ang salita. Naririnig ninyo iyan, mga kaibigan? Service. Ganyan talaga ang mga babaeng galing sa hirap. Alam nila ang kanilang lugar. May nagtawanan sa mesa, mahina ngunit sapat upang marinig ni Maricel. Ang kanyang mga daliri ay kumuyom sa ilalim ng mesa. Ang mga kuko ay tumutusok sa kanyang palad. Hindi siya umiyak. Hindi siya iiyak dito, sa harap ng mga taong ito. Ngunit ang sakit ay totoo, matalim at pamilyar. 3 taon na siyang ikinasal kay Rigo at 3 taon na rin niyang tiniis ang ganitong mga gabi. Ang bawat hapunan ay isang paligsahan ng pagpapahiya at siya ang laging talo. Sa dulo ng mesa, si Rigo ay abala sa pakikipag-usap sa kanyang pinsan tungkol sa bagong makina ng laboratorio. Hindi man lang siya lumingon nang sabihin ng kanyang ina ang mga salitang iyon. Para bang normal lang na marinig ang asawa mong tawaging alila sa harap ng maraming tao. Para bang wala siya. Nang matapos ang hapunan, habang ang mga bisita ay lumilipat sa sala para sa kape at merienda, nagpaalam si Maricel na aakyat na siya sa kanyang silid. Sakit ng ulo, ang sabi niya, at walang nagtanong pa. Umakyat siya sa hagdan na gawa sa narra. Ang bawat hakbang ay tila mas mabigat kaysa sa dati. Ang malaking bahay ng mga Altamirano, isang mansyon na may mga kristal na ilaw at mamahaling antigong kasangkapan, ay parang kulungan sa kanya tuwing gabi. Ang mga pader na puno ng mga larawan ng pamilya ay nagpapaalala sa kanya na siya ay isang dayuhan dito, isang taong inilagay sa isang larawan na hindi niya kabilang. Sa kanyang silid, isinara niya ang pinto at doon lamang siya nakahinga ng malalim. Ang kanyang mga balikat ay bumagsak, ang mga luha ay nagsimulang bumagsak sa kanyang mga pisngi. Hindi malakas na paghikbi, kundi tahimik na pag-agos. Ang uri ng pag-iyak na natutunan niyang gawin nang walang ingay upang walang makarinig. 3 taon. 3 taon na siyang nagtitiis. 3 taon mula nang iwan niya ang kanyang trabaho bilang medtech sa Lukban upang maging asawa ng isang lalaking hindi niya minahal, sa pamilyang hindi siya tinanggap. Ginawa niya ito para sa kanyang mga magulang, para sa kanyang amang dating driver ng mga Altamirano na may utang na loob sa pamilya, para sa kanyang inang labandera na nais lamang ng mas magandang buhay para sa kanyang anak. Hindi ka naman namin pinilit, anak, sasabihin ng kanyang ina tuwing tatawag siya. Ngunit alam ni Maricel na hindi iyon totoo. May mga pagkakataon na ang pag-ibig sa pamilya ay sapat na dahilan upang isakripisyo ang sarili. Umupo siya sa gilid ng kama. Ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa kanyang kandungan. Tiningnan niya ang kanyang refleksyon sa salamin sa tapat. Ang babaeng nakasuot ng mamahaling damit
ngunit walang kahit katiting na dignidad. Sino ba siya? Si Maria Clarissa Maricel Altamirano. Dating registered medical technologist, ngayon ay isang asawang hindi tinitingnan, isang manugang na hinahamak, isang babae na unti-unting nawawala. May kumatok sa pinto. Maricel anak, ang mahinang boses ni Manang Rosing, ang matandang kasambahay na siyang tanging nagpakita sa kanya ng kabaitan sa bahay na ito. Nagdala ako sa iyo ng mainit na tsaa. Pasok po, Manang, sabi ni Maricel, mabilis na pinupunasan ang kanyang mga luha. Pumasok si Manang Rosing na may dalang tray na may puting porselana na tasa. Ang kanyang mukha, kulubot na ng panahon ngunit puno ng kabaitan, ay nagpakita ng pag-aalala nang makita ang mga mata ni Maricel. Huwag mong paiyakin ang sarili mo dahil sa mga sinasabi niya, sabi ni Manang Rosing habang inilalagay ang tray sa maliit na mesa. Alam naman ng lahat na ikaw ay mabuting babae. Hindi mo kasalanan na ang mga Altamirano ay hindi marunong tumingin sa halaga ng isang tao. Umiling si Maricel. Minsan Manang, iniisip ko kung totoo pa ba akong tao rito. Para akong isang dekorasyon na inilagay sa sulok, nakikita pero hindi pinapansin, ginagamit pero hindi pinahahalagahan. Anak, lumapit si Manang Rosing at hinawakan ang kanyang kamay. Huwag mong sasabihin iyan. Ikaw ay anak ng Diyos. May halaga ka, hindi dahil sa apelyido mo, kundi dahil sa kung sino ka. Pero paano Manang? Paano ko mapapatunayan sa sarili ko na may halaga ako kung araw-araw ay may nagpapaalala sa akin na wala akong kwenta? Napaupo si Manang Rosing sa tabi niya. Ang kanyang mga mata ay puno ng sakit para sa babaeng itinuturing niyang parang anak. Alam mo ba, noong unang dumating ka rito, nakita ko sa iyong mga mata ang liwanag, isang liwanag na hindi ko nakikita sa mga taong nasa bahay na ito. Huwag mong hayaang patayin nila iyan, Maricel. Huwag mong hayaang mawala sa iyo ang liwanag na iyan. Natahimik si Maricel, hinihigop ang mga salita ni Manang Rosing. May katotohanan sa mga ito. Isang katotohanang madalas niyang nakakalimutan sa gitna ng lahat ng sakit. Manang, mahina niyang sabi. Minsan, iniisip ko, ano kaya ang buhay ko kung hindi ako pumasok sa pamilyang ito? Saan kaya ako ngayon? Magiging isa kang mahusay na medtech, anak. Alam kong mahal mo ang iyong trabaho. Naalala mo pa ba noong kinukwento mo sa akin ang tungkol sa mga pasyente mo sa lukban? Ang liwanag sa iyong mga mata tuwing kinukwento mo iyon. Iyon ang totoong ikaw. Tumingin si Maricel sa kanyang mga kamay. Ang mga kamay na minsan ay humawak ng mga test tube at mikroskopyo. Ang mga kamay na minsan ay nagligtas ng buhay. Ngayon, ang mga kamay na ito ay naghahain ng tsaa sa mga bisita, nag-aayos ng mga bulaklak sa altar, nagtitiis ng mga panlalait. Manang, minsan iniisip ko, bakit ba ako nagpakatanga? Bakit ba pumayag ako sa kasunduang ito? Alam mo naman kung bakit, anak? Para sa iyong pamilya, para sa utang na loob. At hindi iyon pagiging tanga. Iyon ay pagmamahal. Pero hanggang kailan ako magtitiis? Ang boses ni Maricel ay nanginginig. Hanggang kailan ko kayang lunukin ang lahat ng ito? Hanggang kailan ako mananatiling tahimik? Hindi sumagot si Manang Rosing. Sa halip, niyakap niya si Maricel ng mahigpit, ang paraang ginagawa niya tuwing ang bata pang asawa ay nalulunod sa kalungkutan. At doon, sa mga bisig ng isang matandang kasambahay, pinayagan ni Maricel ang kanyang sarili na umiyak, hindi para sa mga Altamirano, kundi para sa kanyang sarili, para sa babaeng nawala sa daan. Nang humupa ang mga luha, nagpaalam si Manang Rosing, magpahinga ka na anak, bukas ay bagong araw. Ngunit hindi makatulog si Maricel. Ang mga salita ni Doña Felisa ay paulit-ulit na tumutugtog sa kanyang isipan. Hindi siya karapat-dapat na tawaging asawa ng aking anak. Paano niya makakalimutan ang mga salitang iyon? Paano niya mapapatawad ang isang babaeng ginawang tungkulin ang kanyang pagkatao? Tumayo siya mula sa kama at naglakad papunta sa bintana. Ang tanawin ng malawak na hardin ng mga Altamirano ay naliliwanagan ng buwan. Sa malayo, nakikita niya ang mga ilaw ng bayan ng Lucena, ang lugar kung saan siya lumaki, kung saan nagsimula ang kanyang mga pangarap. May naalala siyang bigla, ang kanyang mga gamit na dala niya noong lumipat siya sa bahay na ito.
Sa isang lumang kahon, may mga libro siya tungkol sa medisina, mga notebook mula sa kanyang kolehiyo, at mga alaala ng kanyang dating buhay. Binuksan niya ang aparador at kinuha ang kahon. Habang binubuklat niya ang mga lumang gamit, may nahulog na isang maliit na susi. Isang susi na hindi niya nakita noon. Tiningnan niya ito ng mabuti. Hindi ito susi ng kanilang bahay sa Lukban, ni ng kanyang lumang locker sa trabaho. Saan kaya ito? At bakit nasa kanyang kahon? Kinabukasan, habang naglalakad siya sa mahabang koridor ng mansyon, napansin niya ang pinto sa dulo. Ang silid ni Doña Felisa. Karaniwan itong nakalak, ngunit sa araw na iyon, ito ay bahagyang bukas. Walang tao sa paligid. Ang mga katulong ay abala sa kanilang mga gawain, at si Doña Felisa ay nasa laboratorio para sa isang pulong. May kakaibang kutob si Maricel. Dahan-dahan siyang lumapit at itinulak ang pinto. Ang silid ni Doña Felisa ay malinis at maayos. Mga antigong muebles, mga larawan ng pamilya, at isang malaking mesa na puno ng mga papel. Hindi niya alam kung bakit siya pumasok. Siguro dahil sa pagkabagot, o sa kuryosidad, o sa isang bagay na hindi niya maipaliwanag. Ngunit ang kanyang mga mata ay napunta sa isang itim na kwaderno sa isang sulok ng mesa. Isang lumang notebook na tila hindi nababagay sa mga mamahaling bagay sa silid. Lumapit siya at hinawakan ito. Ang pabalat ay sira-sira na, ang mga pahina ay dilaw na. Binuksan niya ito at ang kanyang puso ay tumigil. Ang mga pahina ay puno ng sulat kamay ni Doña Felisa. Mga numero, mga pangalan, mga transaksyon. Ngunit hindi ito mga ordinaryong tala. May mga pangalan ng mga pasyente, mga resulta ng laboratorio, mga halaga ng pera. At sa gitna ng mga ito, isang pangalan ang paulit-ulit na lumilitaw, Lilia Cruz. Ang pangalan ay pamilyar. Si Lilia Cruz, dating medtech sa Altamirano Diagnostic Center. Ang babaeng nawala ng walang bakas 2 taon na ang nakalipas. Ang babaeng pinag-usapan ng mga tao, ang babaeng may mga tanong na hindi nasagot. At sa ibaba ng pangalan ni Lilia, isang sulat kamay na tala, hindi na muling lalabas. Siguraduhing mananatiling tahimik. Naramdaman ni Maricel ang malamig na pawis sa kanyang noo. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang binabasa ang iba pang mga pahina. Mga pangalan ng mga pasyente, mga resulta na tila inayos, mga bayad sa mga doktor, mga transaksyon na hindi dapat malaman ng publiko. Ang mga Altamirano ay may itinatago, isang malaking lihim na maaaring magpabago sa lahat. Narinig niya ang mga yabag sa hagdan. Mabilis niyang isinara ang kwaderno at ibinalik ito sa dating pwesto. Lumabas siya ng silid at isinara ang pinto. Ang kanyang puso ay mabilis na tumitibok. Maricel, ang boses ni Rigo ay nagmula sa ibaba. Nasaan ka? Ah, nasa kwarto lang ako. Sagot niya, sinusubukang pakalmahin ang kanyang boses. Bumaba ako sa kusina para uminom ng tubig. Ngunit sa kanyang isipan, ang mga salita mula sa itim na kwaderno ay paulit-ulit na tumutugtog. Si Lilia Cruz, ang mga lihim, ang mga kasinungalingan. At sa unang pagkakataon sa 3 taon, naramdaman ni Maricel ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Isang kislap ng pag-asa. Ang kwaderno ay maaaring susi, hindi lamang sa mga lihim ng mga Altamirano, kundi sa kanyang sariling kalayaan. Ngunit kailangan niyang maging maingat. Kung mahuli siya, masisira ang lahat. Kailangan niyang bumalik sa silid ni Doña Felisa. Ngunit sa gabing ito, kapag ang lahat ay tulog na, kapag ang mga ilaw ay patay na, at kapag ang bahay ay tahimik na, sa gabing ito, sisimulan niya ang kanyang paghahanap ng katotohanan. Ang mga kamay ni Maricel ay bahagyang nanginginig habang binubuksan niya ang itim na kwaderno. Ang lamang para sa kanyang nightstand ang tanging liwanag sa silid, sapat lamang upang mabasa ang mga titik na tila isinulat ng nagmamadali. Ang unang mga pahina ay mga talaan ng kita at gastos, mga numero na hindi tugma, mga transaksyon na doble ang resibo, mga pangalan ng mga ospital at klinika na paulit-ulit na lumalabas. Ngunit ang 11 pahina
ang nagpahinto sa kanyang paghinga. Lilia Cruz, RMT 25. Itinago sa Bodega 4. Huwag hayaang magsalita. Paulit-ulit na binasa ni Maricel ang mga salitang iyon na parang maaaring magbago ang kahulugan nito sa pangalawang tingin. Ngunit hindi. Nandoon pa rin ang pangalan ng kanyang dating katrabaho, ang babaeng biglang nawala 3 taon na ang nakararaan, ang babaeng hindi na muling nakita o narinig ng sino man. Ang Bodega Apatro. Alam niya kung saan iyon, ang lumang imbakan sa likod ng Altamirano Diagnostic Center, ang lugar na ipinagbabawal sa lahat ng empleyado. Noong siya'y nagtatrabaho pa, may isang utusan na nagsabi sa kanya na huwag lalapit doon. Hindi niya inisip noon kung bakit. Ngayon, tila may sagot na ang lahat. Sino ka ba talaga, Lilia? Bulong niya sa sarili. Bumalik siya sa mga naunang pahina. Hinahanap ang anumang iba pang pagbanggit kay Lilia. May mga entry tungkol sa paglilipat ng tauhan, resignation letter at confidential settlement. Ngunit ang pinakanakababahala ay ang linyang nakasulat sa ibaba ng pahina. Kung may magtanong, nawala lang siya. Hindi nawala si Lilia. May ginawa sa kanya ang mga Altamirano. Nang marinig niya ang mga yabag sa labas ng kanyang silid, mabilis niyang isinara ang kwaderno at itinago ito sa ilalim ng kanyang unan. Ang pinto ay bumukas ng bahagya at ang mukha ni Manang Rosing ay sumilip sa loob. Gising ka pa ba, anak? Mahinang tanong ng matanda. Sige, Manang, pasok po. Umupo si Maricel sa gilid ng kama, pilit nang humingiti. May kailangan po ba kayo? Wala naman. Nakita ko lang ang ilaw. Pumasok si Manang Rosing at isinara ang pinto. Ang kanyang mga mata ay napako sa unan ni Maricel sa bahagyang nakaumbok. Anak, ano ang itinatago mo? Hindi makapagsinungaling si Maricel sa babaeng nag-alaga sa kanya sa loob ng 3 taon. Dahan-dahan niyang inilabas ang kwaderno mula sa ilalim ng unan. Nakita ko po ito sa silid ni Doña Felisa. Manang, alam niyo po ba ang tungkol kay Lilia Cruz? Ang katahimikan ni Manang Rosing ay sapat ng sagot. Ang matanda ay tumabi sa kanya. Ang mga kamay ay nanginginig ng hawakan ang kwaderno. Anak, may sasabihin ako sa iyo. Ngunit pangako mong hindi mo sasabihin kaninuman na galing sa akin ito. Pangako po, Manang. Huminga ng malalim si Manang Rosing. Si Lilia, buntis siya noon, ang anak ni Rigo. Para bang may humampas ng malakas na alon kay Maricel. Ang kanyang mga tainga ay umugong, ang kanyang dibdib ay biglang nanikip. Ano? Ano po? Totoo, anak. Bago ka dumating, may relasyon si Rigo at si Lilia. Hindi nila alam ng amo ko ang tungkol dito hanggang sa mabuntis si Lilia. Noon nagsimula ang gulo. Ano ang nangyari sa kanya? Sa bata? Umiling si Manang Rosing. Ang mga mata ay may luhang nagbabadyang umagos. Ang sabi nila sa akin, kinausap nila si Lilia. Hindi ko alam kung ano ang nangyari sa usapan na iyon, ngunit makalipas ang 1 linggo, wala na si Lilia. Ang mga gamit niya sa laboratorio ay nilinis. Ang pangalan niya ay tinanggal sa lahat ng talaan para bang hindi siya umiral. Ngunit may anak si Rigo. Hindi mapigilan ni Maricel ang pagtaas ng kanyang boses. Saan ang anak niya? Hindi ko alam, anak. Hindi ko alam kung buhay pa ang bata. Ang tanging alam ko, pagkatapos ng lahat ng iyon, hindi na muling binanggit ni Rigo ang tungkol kay Lilia. Nagpakasal siya sa iyo makalipas ang ilang buwan. Ang bigat ng mga salitang iyon ay bumagsak kay Maricel. Sa loob ng 3 taon, inakala niyang ang kanyang kasal ay isang simpleng kasunduan, isang palitan ng lisensya at apelyido. Ngunit ngayon, napagtanto niya na may mas madilim na dahilan kung bakit siya napili. Manang, sa tingin niyo po, buhay pa ba si Lilia? Ang matanda ay tiningnan siya ng diretso sa mata. Anak, ang totoo, hindi ko alam. Ngunit kung nasaan man siya, sigurado akong hindi ito ang buhay na nararapat sa kanya. At alam kong may kinalaman si Doña Felisa sa lahat ng ito. Nang umalis si Manang Rosing, naiwan si Maricel na mag-isa sa kanyang silid. Hawak-hawak ang kwaderno na para bang ito ang tanging sandata niya laban sa isang digmaang hindi pa niya lubos na uunawaan. Ang kanyang isip ay puno ng mga tanong. Saan kaya dinadala si Lilia? Buhay pa ba ang bata?
Bakit itinago siya sa bodega lounge? At bakit hindi siya dapat magsalita? Kinabukasan, habang abala ang lahat sa almusal, nagtungo si Maricel sa Altamirano Diagnostic Center. Ang kanyang mga hakbang ay matulin ngunit tahimik. Ang kanyang mga mata ay nagbabantay sa mga empleyadong maaaring magtanong. Pumasok siya sa lumang records room kung saan ang mga kahon ng mga file ay nagkalat sa sahig. May hinahanap ka ba, Mrs. Altamirano? Isang boses ang nagpahinto sa kanya. Lumingon siya at nakita si Aling Nena, ang pinakamatandang empleyado ng laboratorio na may dalang mga dokumento. Naghahanap lang ako ng lumang file tungkol sa accreditation. Sinabi kasi ni Doña Felisa na kailangan kong i-check ang ilang records. Tulungan na kita. Umupo si Aling Nena sa isang mesa at itinabi ang kanyang dala. Ano ng pangalan ng file? Lilia Cruz, sabi ni Maricel ng mahinahon, pinagmamasdan ang reaksyon ng matanda. Bahagyang nagbago ang mukha ni Aling Nena. Si Lilia, bakit mo hinahanap ang file niya? May nakita akong lumang talaan na nagsasabing may pending siyang clearance. Gusto ko lang malaman kung ano nang nangyari. Sinukat ni Maricel ang bawat salita niya. Wala nang file si Lilia, maikling sabi ni Aling Nena. Inutos ni Doña Felisa na sirain ang lahat ng dokumento niya. Lahat? Lahat. Kahit ang litrato niya sa wall ng staff. Umiling si Aling Nena, ang boses ay bahagyang nanginginig. Para bang pinunasan siya sa mundo. Ngunit hindi lahat, naisip ni Maricel. May isang bagay na naiwan, isang lumang litrato na natagpuan niya sa ilalim ng isang kahon ng mga lumang lab results. Ang litrato ay kupas na, ngunit malinaw ang mga mukha. Si Rigo, nakangiti, ang kanyang braso ay nakapalibot sa isang babaeng may mahabang buhok. Ang babae ay maganda, may maliwanag na mga mata at isang ngiti na tila puno ng pag-asa. Lilia Cruz. Sa likod ng litrato, may nakasulat na sulat kamay. Para kay Rigo, mahal kita, palagi. Ang mga kamay ni Maricel ay nanginginig habang hawak ang litrato. Sa loob ng 3 taon, hindi niya nakita si Rigo nang ngumiti ng ganoon. Malaya, totoo, puno ng pagmamahal. Sa kanya, ang mga ngiti ni Rigo ay laging pilit, laging may distansya. Hindi siya ang minahal ni Rigo. Si Lilia. Ngunit sa halip na sakit, ang nadama niya ay galit, isang matinding galit na pumupuno sa kanyang dibdib. Hindi lamang dahil sa pagtataksil ni Rigo, kundi dahil sa posibilidad na ang isang babae ay maaaring itapon, burahin, at kalimutan dahil lamang sa pagmamahal sa maling tao. Itinago niya ang litrato sa kanyang bulsa at muling sinuri ang mga kahon. May nakita siyang isang lumang mapa ng pasilidad na may marka sa isang lugar sa likod, Bodega o Patro. Ang kanyang puso ay kumabog ng malakas. Kailangan niyang pumunta doon. Ngunit paano? Ang Bodegang Patro ay laging nakalock at tanging si Doña Felisa at si Rigo ang may susi. O kaya naman, ang susi. Naisip niya ang kwaderno, ang mga pahina na kanyang nabasa. May isang entry na nagsasabing, ang susi ng Bodega 4 ay nasa pangalawang drawer ng aking desk. Dapat laging nakalock. Huwag hayaang buksan ng kahit sino. Ang desk ni Doña Felisa. Sa kanyang opisina sa bahay, umuwi si Maricel na may bagong determinasyon. Ang kanyang mga hakbang ay puno ng layunin. Ang kanyang isip ay malinaw. Hindi na siya ang tahimik na asawa na nagtitiis lamang. Hindi na siya ang babaeng walang boses. Ngunit bago siya makapasok sa opisina ni Doña Felisa, nakita niya si Rigo na nakaupo sa sala. May hawak na baso ng alak. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa kanya. Nasaan ka? Tanong niya, ang boses ay walang emosyon. Sa laboratorio, may inaayos akong records para sa accreditation. Ang kanyang sagot ay kalmado, ngunit sa loob, ang kanyang puso ay karkarera. Tumayo si Rigo at lumapit sa kanya. May nakita ka bang interesante? Ang tanong ay tila puno ng kahulugan. Sinukat siya ni Maricel, hinahanap ang anumang senyales ng hinala. Ngunit ang mga mata ni Rigo ay walang kislap, walang takot, walang pagkakasala. Para bang ang pangalan ni Lilia ay hindi kailanman naging bahagi ng kanyang buhay.
Wala naman, mga lumang file lang. Ngumiti siya ng pilit. Bakit? May dapat ba akong hanapin? Ang katahimikan ni Rigo ay tumagal ng ilang segundo. Wala. Mag-ingat ka lang. Binalingan niya ito at naglakad palayo. Iniwan si Maricel na nakatayo sa gitna ng sala. Ang litrato ni Lilia ay mainit sa kanyang bulsa. Sa gabing iyon, habang ang buong bahay ay tahimik at ang mga ilaw ay patay, bumalik si Maricel sa opisina ni Doña Feliza. Ang kanyang mga kamay ay matatag habang binubuksan niya ang pangalawang drawer ng desk. At doon, sa ilalim ng isang tumpok ng mga dokumento, natagpuan niya ito. Isang lumang susi na may label na Bodega Pot. Ang kanyang mga daliri ay humigpit sa paligid ng susi. Ang kanyang puso ay puno ng takot at galit, ngunit higit sa lahat, determinasyon. Lilia, bulong niya sa dilim. Hahanapin kita, ipangako ko. At sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang bigat ng kanyang pangako. Isang pangako na hindi lamang para kay Lilia, kundi para sa kanyang sarili, para sa babaeng gusto nang maging malaya, para sa babaeng hindi na natatakot. Ang susi ay malamig sa palad ni Maricel, malamig at mabigat, na parang may sariling tinig na bumubulong ng mga babalang hindi niya dapat ipagwalang bahala. Nakatayo siya sa may pintuan ng kanilang silid, nakatingin sa refleksyon ng sarili sa salamin, isang babaeng nakasuot ng mamahaling damit. Ngunit sa loob, siya pa rin ang Maricel mula sa lukban na natutong manahimik upang hindi magulo ang kanyang buhay. Ngunit ang katahimikang iyon, alam niya, ay nagkakahalaga ng buhay ng isang babae at ng isang bata. Kumatok si Manang Rosing sa pinto bago pumasok, dala ang isang baso ng mainit na gatas. Hindi ka pa natutulog, anak? Tanong nito, ang mga matang puno ng pag-aalala ay lumilipat sa susi sa kamay ni Maricel. Hindi pa, Manang. Hindi pa ako makatulog. Inilapag ni Maricel ang susi sa mesa at kinuha ang baso ng gatas. Marami pa akong iniisip. Umupo si Manang Rosing sa gilid ng kama. Ang mga kamay ay abala sa pag-aayos ng kumot, kahit alam nilang walang dapat ayusin. Alam kong hindi ako dapat makialam, anak, ngunit kailangan kong itanong, ano ang gagawin mo sa susi na iyan? Tumigil si Maricel sa pag-inom. Tiningnan niya si Manang Rosing, ang babaeng nag-alaga sa kanya mula noong unang araw ng kanyang pagdating sa bahay na ito, ang babaeng nagturo sa kanya ng mga sikreto ng pamilyang ito. Pupunta ako sa bodega, Papa Manang. Kailangan kong malaman ang totoo. Anak, mahinang sabi ni Manang Rosing, ang boses ay nanginginig. Ang Bodega 4 ay hindi basta-basta bodega. Doon itinatago ni Doña Felisa ang mga bagay na hindi dapat makita ng sinuman. Ang mga expired na gamot, ang mga lumang dokumento, ang mga iba pang bagay. Kaya nga kailangan kong pumunta roon, sagot ni Maricel, ang kanyang boses ay matatag. Kung may katibayan na nag-uugnay sa kanila sa pagkawala ni Lilia, doon ko ito makikita. Napabuntong hininga si Manang Rosing. Tumayo siya at nilapitan ang aparador. Kinuha ang isang lumang flashlight mula sa ilalim ng mga damit. Kung magpupumilit ka, hindi kita mapipigilan. Ngunit hindi ka pupunta nang wala nito. Iniabot niya ang flashlight kay Maricel. At makinig ka sa akin, anak. Kung may makita kang mga bagay na hindi mo inaasahan, huwag kang magpapanik. Huminga ka ng malalim at mag-isip. Ang katotohanan ay maaaring masakit, ngunit ito rin ang magpapalaya sa iyo. Kinuha ni Maricel ang flashlight. Ang bigat nito ay nagbigay sa kanya ng kakaibang lakas. Salamat, Manang. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa iyo kung gaano ako nagpapasalamat. Hindi mo kailangang magpasalamat, anak. Ngumiti si Manang Rosing, ngunit ang ngiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Ginagawa ko ito para sa iyo at para kay Lilia. Siya ay mabait na bata. Hindi niya karapat-dapat ang nangyari sa kanya. Ano ang nangyari sa kanya, Manang? Tanong ni Maricel. Ang kanyang boses ay pabulong. Kailangan kong malaman. Umiling si Manang Rosing, ang mga mata ay puno ng sakit. Hindi ko alam ang lahat ng detalye, anak. Ngunit isang araw, dumating si Lilia sa bahay na ito, umiiyak at nagsusumamong makipag-usap kay Rigo. Sinabi niya na siya ay buntis.
at ang anak ay kay Rigo. Narinig ko silang nagtalo sa opisina ni Doña Feliza. Sinabi ni Doña na hindi niya hahayaan na sirain ng isang babaeng tulad ni Lilia ang reputasyon ng pamilya. Pagkatapos ng gabing iyon, hindi ko na nakita si Lilia. Ang mga kamay ni Maricel ay nanginginig. At si Rigo, ano ang ginawa niya? Wala anak. Ang boses ni Manang Rosing ay puno ng pait. Wala siyang ginawa. Hayaan niyang gawin ng kanyang ina ang anumang gusto niya. Iyon ang uri ng lalaking pinakasalan mo. Hindi sumagot si Maricel. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Sa loob ng 6 na buwan, alam niyang hindi siya mahal ni Rigo, ngunit hindi niya inaasahan na siya ay ganito, isang lalaking tatalikod sa kanyang sariling anak. Pumunta ka na, anak, sabi ni Manang Rosing, hinawakan ang balikat ni Maricel. Ngunit maging maingat. Kung may mangyari sa iyo, hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Hindi mangyayari sa akin ang anuman manang ipangako ko. Hindi natulog si Maricel ng gabing iyon. Naghintay siya hanggang sa mawala ang lahat ng ilaw sa bahay, hanggang sa marinig niya ang mahinang hilik ni Rigo mula sa kabilang kwarto, hanggang sa mawala ang ingay ng sasakyan ni Doña Feliza na pumasok sa garahe at tuluyang tumahimik ang buong bahay. Pagkatapos, isinuot niya ang kanyang lumang jacket at tsinelas, kinuha ang susi at flashlight, at tahimik na lumabas ng kanyang silid. Ang hallway ay madilim, ang mga anino ay tila humahabi ng mga hugis na nagpapabilis sa tibok ng kanyang puso. Bawat hakbang niya ay maingat, bawat langit-ngit ng sahig ay nagpapahinto sa kanya. Ang Bodega Munero ay nasa likod ng bahay, malapit sa lumang bahagi ng Altamirano Diagnostic Center na hindi na ginagamit. Hindi pa siya nakakapunta roon, ngunit alam niya kung saan ito matatagpuan. Nakita niya ito sa mapa ng ari-arian na nasa opisina ni Doña Felisa. Nang marating niya ang pinto ng bodega, ang kanyang mga kamay ay malamig na pawis. Ang pinto ay gawa sa makapal na bakal. May malaking padlock na kumikinang sa liwanag ng buwan. Dahan-dahan niyang isinuot ang susi sa butas. At sa isang pagliko, bumukas ang lock na may malakas na tunog na tila sumisigaw sa katahimikan ng gabi. Tumigil siya, nakinig. Walang tunog maliban sa huni ng mga kuliglig. Itinulak niya ang pinto at ang langit-ngit nito ay parang halinghing ng isang taong nasasaktan. Ang amoy ang unang bumungad sa kanya. Isang matapang na amoy ng kemikal at alikabok, hinaluan ng isang bagay na masama, isang bagay na bulok at nakakasakit ng ilong. Binuksan niya ang flashlight at ang sinag nito ay nagpawi sa dilim, nagpapakita ng isang silid na puno ng mga kahon at istante na umaabot hanggang sa kisame. Ang kanyang puso ay tumibok ng malakas habang nilalakad niya ang makitid na daanan sa pagitan ng mga kahon. Ang mga expired na gamot ay nasa lahat ng dako. Mga vial ng insulin na may petsa noong 2 taon pa. Mga antibiotic na kupas na ang label. Mga gamot na dapat ay itinapon na, ngunit narito pa rin. Nakatago sa dilim. Ang mga Altamirano ay may reputasyon sa buong Quezon, ngunit ang lugar na ito ay nagkukwento ng ibang bagay. Sa isang sulok, natagpuan niya ang isang lumang filing cabinet. Ang mga drawer ay puno ng mga dokumento, mga resibo, mga kontrata, mga sulat. Binuksan niya ang ikalawang drawer at ang kanyang mga mata ay dumako sa isang folder na may label na L. Cruz. Huminto ang paghinga ni Maricel. Dahan-dahan niyang kinuha ang folder, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Binuksan niya ito at ang mga nilalaman ay nagpahinto sa kanya. Mga medikal na record, mga resulta ng laboratorio, isang sulat mula sa isang klinika sa Maynila na may selyo ng isang doktor na hindi niya kilala. At sa itaas ng lahat, isang dokumento na may pirma ni Doña Felisa Altamirano, isang autorisasyon para sa isang procedure na may petsa na 6 na buwan bago ang kasal ni na Maricel at Rigo. Ang mga salita ay malabo sa kanyang mga mata. Sa pilitang pagpapalaglag, nabasa niya, at ang mga salitang iyon ay parang kutsilyo na tumusok sa kanyang dibdib. Hindi sinasadya ni Lilia ang pagbubuntis. Hindi niya ginusto ang mawala. Siya ay biktima ng mga Altamirano, biktima ng kanilang kasakiman at kanilang takot na masira ang kanilang pangalan.
Ang galit ay bumuhos kay Maricel na parang alon. Hindi ang malamig na galit na kanyang naramdaman noong natuklasan niya ang kuwaderno, kundi isang mainit, naglalagablab na galit na nagpapanginig sa kanyang buong pagkatao. Ang mga kamay niya ay kumuyom, ang mga kuko ay tumutusok sa kanyang palad, ang mga luha ay bumagsak sa kanyang mga pisngi. Ngunit hindi ito luha ng kahinaan, ito ay luha ng galit, ng pagkadismaya, ng matinding sakit para sa isang babaeng hindi niya nakilala, ngunit sa paanuman ay konektado sa kanya sa pamamagitan ng kanilang pagdurusa. Paano ninyo nagawa ito? Bulong niya sa dilim, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Paano ninyo kayang saktan ang isang inosenteng babae at ang kanyang anak? Hindi siya nakakuha ng sagot. Ang katahimikan ng bodega ay sumagot sa kanya, isang katahimikan na puno ng mga sikreto at kasinungalingan. Tiningnan niya ang iba pang mga dokumento sa folder, ang mga resibo mula sa klinika, ang mga sulat sa pagitan ni Doña Felisa at ng doktor, ang mga tala na nagpapakita ng pagbabayad para sa procedure. Ang lahat ay narito. Ang lahat ng ebidensya na kailangan niya upang ilantad ang katotohanan. At sa ilalim ng folder, natagpuan niya ang isang maliit na sobre. Binuksan niya ito at ang isang lumang litrato ay bumagsak sa kanyang mga kamay. Ito ay isang litrato ni Lilia, isang magandang babae na may ngiting puno ng pag-asa, ang mga mata ay kumikinang sa liwanag. Sa likod ng litrato, nakasulat sa sulat kamay ni Lilia, "Para sa aking anak, kahit hindi mo ako makikilala, mahal kita." Ang mga luha ni Maricel ay bumagsak ng tuluyan. Umupo siya sa sahig ng bodega, hawak ang litrato, at pinahintulutan ang sarili na madama ang lahat. Ang sakit, ang galit, ang kalungkutan, ang pagkadismaya. Hindi para sa kanyang sarili, ngunit para kay Lilia, para sa babaeng nawala sa kadiliman, para sa babaeng hindi nakakuha ng hustisya. Ngunit sa gitna ng kanyang pag-iyak, isang bagay ang nagbago. Ang galit ay naging determinasyon. Ang sakit ay naging lakas. Dahan-dahan siyang tumayo, pinunasan ang kanyang mga luha, at tiningnan ang mga dokumento sa kanyang mga kamay. "Lilia," sabi niya, ang kanyang boses ay matatag sa kabila ng mga luha. "Nakikita mo ba ito? Nakikita mo ba kung paano kita ipaghihiganti? Hindi kita hahayaang mawala ng walang kabuluhan. Ilalantad ko ang katotohanan. Ilalantad ko ang ginawa ng mga Altamirano." Tiningnan niya ang litrato ni Lilia, ang ngiting iyon na puno ng pag-asa, at gumawa ng isang panata. "Para sa iyo at para sa iyong anak, ipangangako ko, hindi magtatapos dito. Hindi magtatapos sa katahimikan. Ilalabas ko ang katotohanan, kahit na ito ang huling bagay na gagawin ko." Isinara niya ang folder, itinago ito sa ilalim ng kanyang jacket, at dahan-dahang lumabas ng bodega. Ang hangin sa labas ay malamig, ngunit ang apoy sa kanyang dibdib ay mas mainit kaysa kailanman. Tumingala siya sa langit, sa mga bituin na tila nakatingin sa kanya, at ngumiti, isang ngiti ng isang babaeng hindi na natatakot. Hindi na siya ang tahimik na si Maricel. Hindi na siya ang asawang nagtitiis. Siya na ang babaeng may misyon, ang babaeng may dahilan upang lumaban. At sa unang pagkakataon, naramdaman niya na hindi siya nag-iisa. Si Lilia ay kasama niya, at ang kanyang anak, at lahat ng mga babaeng nawala sa mga kamay ng mga Altamirano. "Hintayin mo lang ako, Lilia," bulong niya habang papasok sa bahay. "Hindi ka maghihintay ng matagal." Ang umaga ay dumating nang may kasamang kakaibang tibok sa dibdib ni Maricel. Hindi na siya ang babaeng gumigising para maghain ng almusal at tumanggap ng mga utos. Ngayon, may misyon siya. Habang naghahanda siya ng kape, sinuri niya ang folder na nakuha niya kagabi. Ang mga dokumento tungkol kay Lilia Cruz. Bawat pahina ay parang apoy na nagpapainit sa kanyang mga kamay. Kailangan niya ng higit pa. Kailangan niya ng ebidensya na hindi maikakaila ng sinuman. Nang umalis si Doña Felisa para sa kanyang morning meeting, sinamantala ni Maricel ang pagkakataon. Pumasok siya sa maliit na opisina na katabi ng stockroom ng Altamirano Diagnostic Center. Doon itinatago ang mga lumang resibo at transaksyon. Maingat niyang binuksan ang filing cabinet. Nakalock, ngunit alam niya kung saan itinatago ni Manang Rosing ang susi.
Sa loob ng ilang minuto, nakuha niya ang mga resibo ng mga biniling expired na gamot, mga delivery order na may mga pekeng expiration dates, at mga invoice ng mga supplier na hindi kailanman nagpadala ng anumang produkto. Kumuha siya ng litrato ng bawat dokumento gamit ang kanyang cellphone. Ang bawat click ng camera ay parang hakbang palapit sa katotohanan. Nang matapos siya, ibinalik niya ang mga papel sa eksaktong pagkakaayos ng mga ito. Hindi siya pwedeng mag-iwan ng bakas. Maricel, ang boses ni Manang Rosing ay nagmula sa pintuan. Nandito ka pa pala. Akala ko nasa itaas ka na. Sandali lang, Manang. May hinahanap akong lumang resibo para sa reseta ni Rigo. Sagot ni Maricel habang inaayos ang kanyang sarili. Baka makalimutan ko kasi. Tiningnan siya ni Manang Rosing ng may pag-unawa. Hindi siya nagtanong pa. Alam niya na may ginagawa si Maricel at hindi niya ito hahadlangan. Sumunod na araw, nag-imbita si Doña Felisa ng mga opisyal mula sa isang malaking botica chain para sa isang pulong tungkol sa posibleng partnership. Nakaupo si Maricel sa gilid, nag-aayos ng mga dokumento, ngunit ang kanyang tenga ay nakatutok sa usapan. Ang mga opisyal ay nagtanong tungkol sa stock levels at expiration dates ng mga gamot. At gaya ng inaasahan niya, sinagot ni Doña Felisa ang mga tanong ng may kabulaanan. Lahat ng aming gamot ay sariwa at sertipikado ng DOH. Pagsisinungaling ni Doña Felisa, ang Altamirano Diagnostic Center ay kilala sa buong Quezon dahil sa kalidad ng aming serbisyo. Hindi napigilan ni Maricel na itago ang kanyang cellphone sa bulsa ng kanyang apron. Nakarecord ang buong pag-uusap. Ang bawat salita ni Doña Felisa ay isang patunay ng pandaraya. Nang matapos ang pulong, ngumiti siya kay Doña Felisa nang may karaniwang kababaan, ngunit sa loob, ang kanyang puso ay sumisigaw ng tagumpay. Ngunit ang pinakamahirap na hakbang ay darating pa. Kailangan niyang hanapin si Lilia Cruz. Sa pamamagitan ng isang matandang kaibigan mula sa kanyang trabaho bilang medtech, nakuha ni Maricel ang numero ng telepono ni Lilia. Ilang araw siyang nagdalawang isip bago i-dial ang numero. Ano ba ang sasabihin niya? Paano kung ayaw ni Lilia na muling buksan ang sugat na iyon? Paano kung natatakot ito sa mga Altamirano? Isang gabi, habang natutulog na si Rigo, umupo si Maricel sa banyo at tinawagan ang numero. Tumunog ito ng 3 beses bago sumagot ang isang boses na pamilyar, mahina, ngunit may bakas ng lakas. Hello, Lilia? Ako si Maricel. Maricel Altamirano, dating Maricel Santos. Tumahimik ang linya. Ilang segundo ang lumipas na tila oras. Bakit mo ako tinatawagan? Ang boses ni Lilia ay nagdalawang isip. May halong takot. Kailangan kitang makausap. Tungkol sa mga Altamirano. Tungkol sa nangyari sa iyo. Hindi ko alam kung ano ang sinasabi mo. Lilia, alam ko ang tungkol sa bata. Alam ko ang ginawa ni Doña Felisa. Nasa akin ang mga dokumento. Ang paghinga ni Lilia sa kabilang linya ay naging mabilis. Maririnig ang pag-iyak sa kanyang boses. Hindi mo maintindihan, Maricel. Hindi mo alam kung gaano sila kapanganib. Alam ko, ngunit hindi na ako natatakot. At hindi ka dapat matakot. Kailangan ko ang iyong tulong. Tumagal ang katahimikan. Nang magsalita muli si Lilia, ang kanyang boses ay nanginginig ngunit may determinasyon. Saan tayo magkikita? Nagkita sila sa isang maliit na karinderya sa labas ng bayan, malayo sa mga mata ng mga Altamirano. Si Lilia ay mas matanda na kaysa sa kanyang edad, 20 paniko pa lamang, ngunit may mga guhit ng pagod sa kanyang mukha. Nasa tabi niya ang isang maliit na bata, isang batang lalaki na may mga matang katulad ni Rigo. Siya si Joshua, sabi ni Lilia habang hinahaplos ang ulo ng bata. Hindi niya alam kung sino ang kanyang ama, at iyon ay mabuti. Hinawakan ni Maricel ang kamay ni Lilia. Naiintindihan ko, ngunit kung tutulong ka sa akin, maaaring hindi na kailangan pang matakot ng ibang bata na tulad ni Joshua. Maaaring wala ng ibang babaeng dadaan sa pinagdaanan mo. Tumingin si Lilia sa kanyang anak, pagkatapos ay kay Maricel. Ano ang kailangan mong gawin ko? Kailangan kong magkaroon ng saksi, isang taong magpapatunay sa harap ng mga awtoridad. Ikaw ang tanging nakakaalam ng totoo. Bumuntong hininga si Lilia.
Natatakot ako, Maricel. Ngunit kung gagawin mo ito, gagawin ko rin. Para kay Joshua. Para sa lahat. Sa mga sumunod na araw, sinimula ni Maricel ang pagtitipon ng lahat ng kailangan. Nakipag-ugnayan siya sa isang abogado na kilala ng kanyang ama. Isang matandang abogado mula sa Lukban na nagngangalang Atimo de la Cruz. Lihim silang nagkita sa isang simbahan kung saan ipinakita ni Maricel ang lahat ng ebidensya, ang mga litrato, ang mga resibo, ang recording ng pag-uusap ni Doña Feliza, at ang mga dokumento mula sa folder ni Lilia. Marami ito, Maricel, sabi ni Ating de la Cruz habang sinusuri ang mga papel. Ngunit kailangan nating tiyakin na tama ang lahat. Isang pagkakamali at maaaring gumuho ang lahat. Alam ko, iyon ang dahilan kung bakit kailangan kong maging maingat. May isa pang bagay, dagdag ng abogado, kailangan mong iulat ito sa PhilHealth. Ang pandaraya sa mga gamot at laboratorio ay isang malaking kaso. Kung mayroon kang ebidensya ng mga pekeng transaksyon, maaari nating isama ito sa kaso. Kinabukasan, nagtungo si Maricel sa opisina ng PhilHealth sa Lucena. Nakasuot siya ng ordinaryong damit. Walang anumang marka ng pagiging Altamirano. Nakipagkita siya sa isang opisyal na nagngangalang Mr. Villanueva, isang tahimik na lalaki na nakinig ng mabuti sa kanyang kwento. Mrs. Altamirano, alam mo ba na ang iyong inilalantad ay maaaring magdulot ng malaking problema sa iyong pamilya? Tanong niya. Alam ko, ngunit hindi sila ang aking pamilya. Hindi kailanman naging. Nagulat si Mr. Villanueva sa kanyang sagot, ngunit tumango siya. Kung gayon, tutulungan kita. Ngunit kailangan kong makita ang mga ebidensya. Ipinakita ni Maricel ang lahat. Ang mga litrato ng expired na gamot, ang mga resibo, ang recording. Habang sinusuri ito ni Mr. Villanueva, nakita niya ang pagbabago sa kanyang ekspresyon. Mula sa pag-aalinlangan, naging pagkabigla, at pagkatapos ay determinasyon. Ito ay sapat na, sabi niya. Maaari nating simulan ng proseso, ngunit kailangan nating maghanda. Kapag ginawa natin ito, hindi na maaaring bawiin. Hindi ko ito babawiin. Sa pag-uwi, nadama ni Maricel ang bigat ng lahat ng kanyang ginagawa. Hindi na siya ang tahimik na asawa. Siya na ang babaeng may dalang katotohanan. Isang katotohanang kayang magwasak ng isang imperyo. Ngunit sa halip na takot, nadama niya ang kapayapaan. Sa kauna-unahang pagkakataon, ang kanyang buhay ay may kahulugan. Nang gabing iyon, habang nakahiga siya sa kama, nakatitig sa kisame, narinig niya ang pagbukas ng pinto. Si Rigo. Pumasok ito nang walang katok, ang kanyang hininga ay mabigat. Nasaan ka kanina? Tanong niya. Ang kanyang boses ay may halong hinala. Namasyal ako. Kailangan kong makalanghap ng sariwang hangin. Tiningnan siya ni Rigo ng matagal. May kakaiba sa iyo, Maricel. Hindi ka na katulad ng dati. Hindi siya sumagot. Sa halip, ngumiti siya. Isang ngiti na hindi niya maintindihan ni Rigo. Isang ngiti ng isang babaeng may sikreto. Matulog ka na, Rigo. Bukas ay isang malaking araw. Anong ibig mong sabihin? Ang pagbubukas ng bagong sangay ng Altamirano Diagnostic Center. Nakalimutan mo na ba? Tumango si Rigo, ngunit may pagdududa sa kanyang mga mata. Oo, tama, bukas. Nang lumabas si Rigo, tumayo si Maricel at dumungaw sa bintana. Ang buwan ay maliwanag. Ang mga bituin ay tila sumasayaw sa langit. Bukas, ang lahat ay magbabago. Bukas, ilalantad niya ang katotohanan sa harap ng lahat. Hinawakan niya ang folder na itinago niya sa ilalim ng kama. Ang mga dokumento, ang mga litrato, ang recording, lahat ay naroon. Ang lahat ng kanyang paghihirap, ang lahat ng kanyang tiniis, ay magkakaroon ng katuturan. Bukas, Lilia, bulong niya. Bukas, magsisimula na ang lahat. At sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, nakatulog siya ng may ngiti sa kanyang mga labi. Hindi dahil sa nagwagi na siya, kundi dahil sa wakas. May dahilan na siyang lumaban. Ang gabi ng pagbubukas ng bagong sangay ng Altamirano Diagnostic Center ay tila isang engrandeng kasalan. Nagniningning ang mga kristal na chandelier at ang himig ng isang string quartet ay sumalubong sa mga panauhing nakabestida at nakatuksedo. Nasa sulok si Maricel
Nakasuot ng simpleng emerald green na bestida na hindi naman masyadong kapansin-pansin, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningas sa determinasyon. Pinagmamasdan niya ang bawat ngiti, bawat pakikipagkamay, bawat plastik na papuri na ibinabato ng mga bisita kay Doña Feliza at kay Rigo. Dito na po ba kayo lagi, Manang? Bulong niya kay Manang Rosing, na nakatayo sa tabi niya habang may dalang tray ng mga hors d'oeuvre. Dito lang ako, anak. Nasa likod mo lang ako. Mahigpit na sagot ng matanda, at ang mga salitang iyon ay parang isang anting-anting na nagbigay lakas kay Maricel. Nang tumunog ang mikropono at naupo na ang lahat, para sa mga talumpati, alam ni Maricel na oras na. Umakyat siya sa entablado ng hindi inaanyayahan, at ang kanyang mga hakbang ay tila ba umaalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Napatingin sa kanya si Rigo na may pagtataka, habang si Doña Feliza ay nakakunot ang noo. Maricel, anong ginagawa mo? Pabulong ngunit may banta na sabi ng biyenan. Hindi sumagot si Maricel. Kinuha niya ang mikropono mula sa kamay ng MC at hinarap ang mga panauhin. Ang kaba ay parang alon na sumasampal sa kanyang dibdib, ngunit pinigilan niya ito. Nakita niya sa isang tabi ang abogado na kanyang nakausap at ang mga opisyal ng PhilHealth na nakaupo sa isang mesa. Sandali siyang napatingin kay Manang Rosing na tumango bilang pagsuporta. Magandang gabi po sa inyong lahat, simula niya, at ang kanyang boses ay matatag sa kabila ng kaba. Ako si Maricel Altamirano, ang manugang ng pamilyang ito na, sa loob ng 2 taon, ay itinuring na isang walang kwentang dekorasyon lamang sa bahay. Nagkaroon ng bulungan sa mga panauhin. Naramdaman niya ang matalim na tingin ni Doña Feliza na parang punyal na nakatutok sa kanya. Pero ngayong gabi, hindi ako umakyat dito para magreklamo. Umakyat ako dito para ilantad ang katotohanan. Binuksan niya ang isang folder at inilabas ang mga dokumento. Ang Altamirano Diagnostic Center ay hindi ang kagalang-galang na institusyon na akala ninyo. Sa likod ng mga makikinang na lab results at magagarang pasilidad, narito ang mga expired na gamot, ang mga pekeng resibo, at ang mga falsified na dokumento para sa PhilHealth. Inilabas niya ang mga litrato at itinaas ito para makita ng lahat. Ito po ang mga larawan ng mga gamot na dapat ay itinapon, na ngunit ibinebenta pa rin sa mga botika nila. Ito po ang mga resibo na nagpapakita ng pandaraya sa mga transaksyon. Umalingaw-ngaw ang sigaw ng mga panauhin. May mga tumayo, may mga bumulong, may mga kumuha ng cellphone para i-record ang eksena. Si Rigo ay namumutla, habang si Doña Feliza ay mabilis na tumayo at sinubukang kunin ang mikropono kay Maricel. Tigilan mo yan, Maricel, wala kang karapatan. Sigaw ng matanda, ngunit hindi nagpatinag si Maricel. Hinarap niya ang kanyang biyenan, at sa unang pagkakataon, ang kanyang mga mata ay puno ng kapangyarihan. Hindi po ako ang manugang na kaya ninyong itapon, Doña Felisa. Ako po ang babaeng may hawak ng katotohanan, at ngayong gabi, ibabahagi ko ito sa lahat. Inilabas niya ang kanyang phone at pinindot ang play button. Ang boses ni Doña Felisa ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Ang kanyang mga utos sa mga opisyal ng botika na itago ang mga expired na gamot, ang kanyang mga tagubilin na huwag maglabas ng resibo para sa mga cash transactions. Ang bawat salita ay parang martilyo na pumupukpok sa pader ng imperyo ng mga Altamirano. Pekeng lahat, pekeng lahat, sigaw ng isang panauhin mula sa likod. Nagsimula ang kaguluhan. May mga tumakbo papalabas, may mga tumawag sa kanilang mga abogado, may mga sumigaw ng mga akusasyon. Nakita ni Maricel si Rigo na mabilis na tumalikod at tumakbo patungo sa pinto ng emergency exit. Ngunit bago pa man siya makaalis, may mga pulis na ang pumasok sa bulwagan. Mr. Rodrigo Altamirano, may warrant po kayo ng pag-aresto dahil sa pekeng dokumento at pandaraya, sabi ng isang opisyal habang hinahawakan ang braso ni Rigo. Bitawan mo ako, hindi mo alam kung sino ako. Sigaw ni Rigo, ngunit ang kanyang boses ay puno ng takot, hindi ng galit. Tiningnan siya ni Maricel. Sa kabila ng lahat ng sakit na idinulot sa kanya ng lalaking ito, nakaramdam siya ng isang kakaibang awa. Ngunit hindi iyon sapat upang pigilan siya.
Ito na ang wakas. Pagkatapos ay narinig niya ang isa pang sigaw. Doña Felisa Altamirano, inaresto po kayo sa utos ng korte dahil sa pandaraya at kapabayaan sa pampublikong kalusugan. Nakita niya ang matandang babae na sinubukang lumaban, ngunit ang kanyang mga kamay ay mabilis na nilagyan ng posas. Sa harap ng kanyang sariling negosyo, sa harap ng lahat ng mga panauhing kanyang inimbita, si Doña Feliza ay dinala ng mga pulis. Ang kanyang mga mata ay nagsusumamo, ngunit walang tumulong sa kanya. Nang mailabas na ang lahat, ang bulwagan ay halos walang laman. Naiwan si Maricel sa entablado, hawak pa rin ang folder ng mga ebidensya. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, ngunit hindi dahil sa takot. Sa unang pagkakataon sa 2 taon, ang kanyang dibdib ay magaan. Lumapit si Manang Rosing sa kanya, may luha sa mga mata. Anak, nagawa mo, nagawa mo. Napayakap si Maricel sa matanda. Ang amoy ng bawang at sibuyas sa uniforme ni Manang Rosing ay ang pinakamabangong pabango sa mundo para sa kanya. Salamat, Manang. Hindi ko ito magagawa kung wala ka. Magsisimula na ang lahat, anak, bulong ni Manang Rosing. Magsisimula na ang iyong bagong buhay. Tumingin si Maricel sa labas ng bintana. Ang mga ilaw ng mga sasakyan ng pulis ay kumikislap sa dilim. Dala ang mga taong minsang nagpahirap sa kanya. Ang mga bituin sa langit ay tila mas maliwanag ngayong gabi. Hindi siya sigurado kung ano ang susunod na mangyayari. Ngunit sa kauna-unahang pagkakataon, hindi rin siya natatakot. Hawak niya ang katotohanan at iyon ay sapat na para sa kanya. Kinaumagahan, nagising si Maricel sa tunog ng mga ibon na nag-aawitan sa labas ng bintana. Hindi siya nakaramdam ng ganitong gaan sa loob ng maraming taon. Ang silid na dati tila kulungan ay tila mas maluwag na ngayon. Ang mga anino na dati bumabalot sa kanyang dibdib tuwing gigising siya ay wala na. Pinalitan ng kakaibang kalmado na hindi niya maipaliwanag. Ngunit hindi nagtagal ang katahimikan. Pagtapak niya sa baba, nakita niya si Manang Rosing na nakatayo sa harap ng telebisyon. Nanlalaki ang mga mata. Sa screen, isang reporter ang nagsasalita habang nasa likod nito ang pamilyar na harapan ng Altamirano Diagnostic Center, kasunod ng pag-aresto kay Doña Felisa Altamirano at sa kanyang anak na si Rodrigo. Inihayag ng Bangko Sentral na tuluyan ng kinuha ng bangko ang lahat ng ari-arian ng pamilya Altamirano bilang kabayaran sa kanilang mga utang. Napahawak si Maricel sa rehas ng hagdan. Nakita niya sa screen ang mga empleyadong may dalang mga kahon, ang mga kagamitan sa laboratorio na inilalabas, ang mga pasyenteng nalilito sa harap ng nakakandadong pinto. Ang lugar kung saan siya nagtrabaho at nagdusa ay unti-unting nagiging isang walang laman na gusali. Hindi ko akalaing ganito kabilis, bulong ni Manang Rosing, lumingon kay Maricel. Parang panaginip, di ba? Tumango si Maricel, ngunit hindi siya nakaramdam ng kasiyahan. Sa halip, may kakaibang bigat sa kanyang dibdib. Hindi dahil naaawa siya sa mga Altamirano, kundi dahil nakita niya ang mga empleyadong nawalan ng trabaho. Mga taong walang kinalaman sa pandaraya ng pamilya. Manang, kailangan kong lumabas. Mabilis siyang nagbihis at lumabas ng bahay, hindi niya alam kung saan siya pupunta. Ngunit alam niyang kailangan niyang makita mismo ang nangyayari. Pagdating niya sa harap ng Altamirano Diagnostic Center, nakatayo siya sa tapat ng kalsada, pinagmamasdan ang mga taong nagdadala ng mga kagamitan. Ilang dating empleyado ang nakita niya, mga kasamahan niya noon sa laboratorio na nakatayo sa tabi, mukhang naguguluhan. Maricel, isang babaeng may puting uniforme ang lumapit sa kanya. Si Ate Nena, isa sa mga senior medtech na dating nagtuturo sa kanya. Totoo ba ang mga balita? Ikaw ba ang naglantad sa kanila? Napalunok si Maricel. Opo, Ate Nena. Tumitig si Ate Nena sa kanya ng matagal at sa isang sandali, natakot si Maricel na baka siya ay pagalitan. Ngunit sa halip, ngumiti ang babae, isang pagod na ngiti na may halong lunas. Maraming salamat, bulong ni Ate Nena. Alam mo, ilang taon na akong nagtatrabaho dito.
Nakita ko ang mga pinaggagawa nila, ang mga pekeng resulta, ang mga pasyenteng niloko. Hindi ako makapagsalita kasi natatakot akong mawalan ng trabaho. Pero ikaw ang naglakas loob. Yumakap si Ate Nena sa kanya. At sa pagkakataong iyon, naramdaman ni Maricel ang kakaibang init sa kanyang dibdib. Hindi siya nag-iisa sa laban na ito. Marami palang taong nagdasal na may maglantad ng katotohanan. Ano na ang gagawin ninyo ngayon? Tanong ni Maricel. Napabuntong hininga si Ate Nena. Hindi ko alam. Baka maghanap ng ibang trabaho sa Maynila. Mahirap, pero wala naman akong magagawa. Tumigil sandali si Maricel. Sa kanyang isipan, may kumikislap na ideya. Isang bagay na hindi niya inaasahang darating sa kanya. Ate Nena, sandali lang po. Kinuha niya ang cellphone at tinawagan ang isang numero. Attorney Reyes, kailangan ko pong malaman kung posible bang magtayo ng sariling laboratorio dito sa Lokban. Makalipas ang 2 linggo, nakaupo si Maricel sa harap ng isang abogado sa munisipyo, kasama si Manang Rosing na may dalang kapeng mainit. Sa mesa sa harap nila ay mga papeles ng rehistrasyon para sa isang bagong negosyo. Kailangan ninyo ng accreditation mula sa DOH at lisensya mula sa Professional Regulation Commission. Paliwanag ng abogado, dahil may medical technology license ka naman, malaki ang tsansa na maaprubahan. Kailangan lang ng puhunan para sa mga kagamitan. Napakagatlabi si Maricel. Ang pera na natanggap niya mula sa pagbebenta ng ilang alahas na naiwan sa bahay, mga regalo ni Doña Feliza noong unang taon ng kasal na hindi niya kailanman isinuot, ay halos sapat para sa down payment ng mga gamit. Ngunit kulang pa rin. Magkano po ang kailangan? Tanong niya. Para sa isang maliit na community laboratory, mga 2 milyon para sa mga kagamitan at pagpapaayos ng lugar. Nanlaki ang mata ni Manang Rosing. 2 milyon? Anak, saan tayo kukuha niyan? Ngunit hindi sumuko si Maricel. Sa mga sumunod na araw, ginawa niya ang lahat. Naglakad siya sa mga bangko, nakipag-usap sa mga kooperatiba, humingi ng tulong sa mga dating kasamahan. Marami ang tumanggi, ngunit may ilang naniniwala sa kanya. Isang hapon, habang nag-iimpake siya ng mga lumang gamit sa bahay, may kumatok sa pinto. Maricel? Isang pamilyar na boses ang tumawag. Ako si Lilia Cruz. Napahinto si Maricel. Ang pangalang iyon, ang babaeng nawala, ang ina ng anak ni Rigo, ang biktima ng mga Altamirano. Binuksan niya ang pinto at nakita ang isang babaeng may dalang maliit na bata, mga 4 na taong gulang, na nakayakap sa kanyang mga binti. Pasensya na sa biglaang pagdating, sabi ni Lilia, ang mga mata ay may bahid ng pag-aalala. Nabalitaan ko ang nangyari. Naisip ko lang, kailangan kong makita ka. Para magpasalamat, tiningnan ni Maricel ang bata. Isang maliit na batang lalaki na may mga matang singkit, mukhang si Rigo noong bata pa. Ang anak ni Rigo. Ang anak na hindi niya kilala. Lilia, pasok ka. Iniwan niya ang mga kahon at inakay ang babae papasok. Manang Rosing, pakipaglutungan ng makakain para sa bata. Habang kumakain ang bata sa kusina, umupo si Lilia sa sala. Ang mga kamay ay nanginginig habang may hawak na baso ng tubig. Alam mo, noong mawala ako, akala ko mamamatay na ako, sabi ni Lilia. Ang boses ay basag. Pinagbantaan ako ni Doña Feliza. Sinabi niyang kung magsasalita ako, kukunin niya ang anak ko at ipakukulong ako. Kaya tumakas ako, pumunta sa probinsya ng aking lola, nagtago ng ilang taon. Napalunok si Maricel. Bakit ka bumalik? Kasi narinig ko ang ginawa mo. Tumingin si Lilia sa kanya, ang mga mata ay may luha. Nakita ko sa balita kung paano mo inilantad sila. Kung ginawa mo iyon para sa akin, para sa anak ko, kailangan kong malaman. Hindi nakasagot si Maricel. Sa totoo lang, hindi siya sigurado kung para kanino niya ginawa ang lahat. Para sa sarili niya, para sa mga biktima, o para sa katarungan. Ngunit nang makita niya ang bata, ang inosenteng batang walang kasalanan, alam niya na tama ang ginawa niya. Lilia, wala ka nang dapat katakutan. Sabi ni Maricel, hinawakan ang kamay ng babae. At kung wala ka pang mapuntahan, pwedeng kang manatili dito. Pwede tayong magsimula ng panibago.
Sa mga sumunod na linggo, naging abala si Maricel sa pagtatayo ng kanyang pangarap. Nakahanap siya ng maliit na espasyo malapit sa palengke. Dating tindahan ng tela na isinara ng may-ari. Sa tulong ng ilang dating empleyado ng Altamirano Diagnostic Center na naniniwalang sa kanya, inayos nila ang lugar. Kailangan nating magkaroon ng hiwalay na lugar para sa blood extraction, sabi ni Ate Nena, na siya namang naging unang empleyado ni Maricel. At dito sa gilid, pwede nating ilagay ang centrifuge. Manang Rosing, pakitingnan nga ang mga kagamitan na dumating kahapon. Tawag ni Maricel habang abala sa pag-aayos ng mga papeles. Tumango si Manang Rosing na nakasuot ng puting apron na may borda na pangalan ng bagong laboratorio. Maricel Community Diagnostic Center. Anak, maganda ang pangalan, sabi ni Manang Rosing habang pinupunasan ang mga mesa. Parang sa iyo talaga? Ngumiti si Maricel. Sa unang pagkakataon, hindi siya nakaramdam ng hiya kapag naririnig ang kanyang pangalan. Dati, ang pangalang Maricel Altamirano ay parang mabigat na tanikala. Ngunit ngayon, ang pangalang Maricel, walang apelyido na nagpapabigat, ay sariwa at magaan. Manang, huwag mong kalimutan ang mga test tubes na ito, sabi niya, inabot ang isang kahon. At pakisabi kay Lilia na ihanda ang mga form para sa accreditation. Hindi inaasahan ni Maricel na magiging ganito si Lilia kasipag. Simula nang tanggapin niya ang babae at ang anak nito sa kanyang tahanan, si Lilia ay naging masipag na katulong sa laboratorio. Nag-aayos ng mga dokumento, sumasagot sa telepono, at nag-aalaga ng mga pasyenteng naghihintay. Ang batang si Andres, ang anak ni Lilia, ay madalas na nakaupo sa sulok, nagkukulay habang nagtatrabaho ang mga matatanda. Isang linggo na lang bago ang grand opening, sabi ni Maricel, tumingin sa kalendaryo. Kailangan nating tapusin ang lahat. Ngunit hindi madali ang lahat. Isang gabi, habang nag-iimpake ng mga supplies, nakatanggap siya ng tawag mula sa isang hindi kilalang numero. Maricel, ang boses sa kabilang linya ay pamilyar. Si Rigo, nakalabas ako sa piyansa. Nanigas si Maricel. Ang kamay niyang may hawak ng telepono ay nagsimulang manginig. Ano ang gusto mo? Malamig niyang sabi. Kailangan kong makausap ka? Pwede ba tayong magkita? Wala akong kailangang pag-usapan sa iyo, Rigo. Maricel, pakiusap. Alam kong marami akong kasalanan, ngunit kailangan kong ipaliwanag ang lahat. Napapikit si Maricel. Ang mga alaala ng mga gabing ginising siya ni Rigo, ang mga pananakit, ang mga pagpapahiya. Lahat ng iyon ay bumalik. Ngunit sa halip na takot, nakaramdam siya ng galit. Rigo, makinig ka sa akin, sabi niya. Ang boses ay matatag. Ang tanging ipapaliwanag mo ay sa korte, hindi sa akin. Wala ka ng karapatan sa buhay ko. Bago pa makasagot si Rigo, pinatay niya ang tawag. Nanginginig ang mga kamay, inilapag niya ang telepono sa mesa. Naramdaman niya ang presensya ni Manang Rosing sa likuran. Anak, sino yon? Tanong ng matanda. Wala Manang, maling numero. Hindi niya nais na ipaalam kay Manang Rosing ang tungkol kay Rigo. Ayaw niyang mag-alala ang matanda. Ngunit ng gabing iyon, hindi siya makatulog. Nakahiga siya sa kama, nakatingin sa kisame, iniisip ang mga salita ni Rigo. Alam niyang darating ang araw na haharapin niya muli ang lalaking iyon. Ngunit hindi ngayon. Hindi pa. Dumating ang araw ng grand opening. Umaga pa lamang, abala na ang lahat. Pinalamutian ni Lilia ang harapan ng laboratorio ng mga lobo at ribbon, habang si Manang Rosing ay nag-aayos ng mga mesa para sa mga bisita. Si Maricel, nakasuot ng simpleng puting damit at blazer, ay tumitingin sa lahat ng detalye. Manang, handa na ba ang mga form? Tanong niya. Handa na, anak. Huwag kang masyadong kabahan. Hindi ako kabahan. Kinakabahan ako. Napangiti siya sa sariling biro, ngunit ang mga kamay niya ay talagang nanginginig. Alas 9 ng umaga, nagsimulang dumating ang mga bisita. Ang alkalde ng Lukban ay dumating, kasama ang ilang konsehal. Dumating din ang mga dating empleyado ng Altamirano Diagnostic Center, mga taong nawalan ng trabaho, ngunit nakahanap ng bagong pag-asa sa laboratorio ni Maricel.
Sa araw na ito, hindi lamang tayo nagbubukas ng isang negosyo. Sabi ni Maricel sa kanyang talumpati, ang boses ay malinaw at matatag. Nagbubukas tayo ng isang lugar kung saan ang katotohanan ang magiging pundasyon. Dito sa Maricel Community Diagnostic Center, ang bawat pasyente ay tratuhin ng may dignidad. Ang bawat resulta ay totoo. Ang bawat serbisyo ay para sa komunidad. Pumalakpak ang mga tao, ngunit sa gilid ng karamihan, may isang pamilyar na figura na nakatayo, isang lalaking may salamin, nakamasid lamang, si Rigo. Napansin siya ni Maricel, ngunit hindi niya pinansin. Ipinagpatuloy niya ang kanyang talumpati, ang kanyang ngiti ay hindi naglaho. Nang matapos ang seremonya, lumapit si Lilia sa kanya. Maricel, nandyan si Rigo, bulong ni Lilia. Ang mukha ay puno ng pag-aalala. Alam ko, tiningnan ni Maricel ang lalaking nakatayo sa malayo, hindi makalapit. Hayaan mo siya, hindi na siya bahagi ng buhay ko. Ngunit bago pa man siya makalayo, lumapit si Rigo. Ang kanyang mukha ay pagod, ang mga mata ay may mga diwa ng pagsisisi. Maricel, sandali lang. Sabi niya, ang boses ay mahina. Congratulations sa iyong laboratorio. Tumingin si Maricel sa kanya, hindi kumukurap. Salamat, ngunit kung walang iba kang sasabihin, kailangan kong bumalik sa mga bisita. Maricel, alam kong hindi ako karapat-dapat, ngunit gusto ko lang malaman, pwede ba tayong mag-usap? Kahit sandali lang? Napabuntong hininga si Maricel. Tumingin siya sa paligid, kay Manang Rosing na abala sa mga bisita, kay Lilia na kasama ang anak, sa mga taong naniniwala sa kanya. Pagkatapos ay tumingin siya kay Rigo, ang lalaking minsang nagpahirap sa kanya. Rigo, wala na tayong dapat pag-usapan, sabi niya. Ang boses ay kalmado ngunit matatag. Ang buhay ko ngayon ay hindi na tungkol sa iyo o sa pamilya mo. Ito ay tungkol sa akin at sa mga taong umaasa sa akin. Kung may kailangan kang ipaliwanag, gawin mo sa abogado mo. Hindi sa akin. Tumalikod siya at lumakad palayo. Ang kanyang mga hakbang ay magaan. Sa likuran niya, narinig niya ang boses ni Rigo na tumatawag sa kanyang pangalan, ngunit hindi siya lumingon. Nang gabing iyon, matapos ang lahat ng pagdiriwang, naupo si Maricel sa maliit na opisina sa likod ng laboratorio. Sa mesa sa harap niya ay ang mga papeles ng accreditation, ang mga resibo ng mga kagamitan, at isang litrato ng kanyang mga magulang, ang kanyang ama na dating Draper at ang kanyang ina na labandera. Mga taong hindi nakapag-aral, ngunit nagtiis upang makapagtapos siya. Tingnan ninyo, bulong niya sa litrato. Nagawa ko rin, hindi ko kayo binigo. Kumatok si Manang Rosing sa pinto. Anak, kumain ka muna. Buong araw ka nang hindi kumakain. Sandali lang, Manang. Ngumiti si Maricel. Kailangan ko lang ayusin ang mga ito. Umupo si Manang Rosing sa tabi niya. Alam mo anak, noong unang araw na dumating ka sa bahay na iyon, nakita kita. Payat, tahimik, natatakot. Hindi ka na ganoon ngayon. Napatingin si Maricel sa matanda. Salamat Manang. Kung hindi dahil sa iyo, baka hindi ko natagpuan ang lakas na ito. Hindi ako ang dahilan anak. Ikaw mismo. Ikaw ang nagpasyang lumaban. Ako'y sumama lang sa iyo. Tumawa si Maricel. Manang bukas, simulan na natin ang operasyon. May mga pasyente na agad na magpapacheck up. Oo, anak. Handa na ang lahat. Tumayo si Manang Rosing, ngunit huminto sa pintuan. Anak, isa pa. Si Lilia at ang bata, saan sila matutulog ngayong gabi? Napaisip si Maricel. Sa totoo lang, hindi pa niya naisip ang tungkol dito. Ang bahay na dating tinitirhan niya kasama ang mga Altamirano ay ibinalik na sa bangko. Sa kasalukuyan, siya ay nakatira sa isang maliit na apartment sa itaas ng laboratorio. Sabihin mo kay Lilia na pwede silang manatili dito sa apartment, ako na lang ang matutulog sa opisina kung kinakailangan. Hindi anak, ako na ang matutulog sa opisina. Bata pa si Lilia. Kailangan niya ng maayos na tulugan para sa bata. Manang, hindi ko kayang matulog ka sa opisina. Anak, ako'y matanda na. Hindi na ako maselan. At saka,
Mas gusto kong nasa malapit sa laboratorio para maalagaan ang mga kagamitan. Tumawa si Maricel. Sige manang, ngunit bukas, hahanap tayo ng mas malaking lugar para sa lahat. Nang gabing iyon, habang nakahiga si Maricel sa kanyang higaan sa maliit na apartment, narinig niya ang mga yabag ni Lilia sa kabilang kwarto, ang mahinang huni ng bata na natutulog at ang malayong tunog ng mga kuliglig sa labas. Sa kauna-unahang pagkakataon sa mahabang panahon, naramdaman niya ang kapayapaan. Isang kapayapaang hindi nagmumula sa pagkakaroon ng maraming pera o mataas na katayuan, kundi mula sa kaalamang siya ay malaya at may layunin. Bukas, bulong niya sa dilim, magsisimula na ang lahat, at ngumiti siya, hindi dahil sa nagwagi siya laban sa mga Altamirano, kundi dahil sa wakas, nasa kanya na ang kanyang sariling buhay, isang buhay na kanyang pinili, kanyang itinayo, at kanyang pagmamayari. Umaga noon sa bayan ng Lukban, ang araw ay sumisikat ng maliwanag sa gitna ng mga ulap, naglalagay ng ginintuang kulay sa mga dahon ng puno ng sampalok sa harap ng bagong tayong gusali. Nakatayo si Maricel sa may pintuan ng kanyang laboratorio, isang maliit ngunit malinis na gusali na may karatulang Maricel Community Health Center. Hawak niya ang isang tabo ng mainit na kape. Pinagmamasdan ng mga batang nakaupo sa mga upuang plastik sa labas, kasama ang kanilang mga ina na may hawak na mga papel at reseta. May batang babae na mga 10 taong gulang, nakapulupot ang braso sa kanyang ina, nakatingin kay Maricel nang may pag-aalinlangan. Ngumiti si Maricel sa kanya at kumaway. Ang bata ay ngumiti rin, kahit na bahagya lamang. Manang Rosing, handa na ba ang lahat? Tanong ni Maricel nang lumingon sa loob. Oo, anak. Nakaayos na ang lahat ng gamit sa laboratorio. Naghihintay na lang tayo ng unang pasyente. Sagot ni Manang Rosing habang inaayos ang mga test tube sa lamesa. Tumango si Maricel at bumalik ang tingin sa labas. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, hindi siya nakaramdam ng takot o pagkabalisa. Hindi siya naghihintay ng utos mula sa sinuman. Hindi siya nag-aalala kung ano ang sasabihin ng kanyang biyenan. Wala na ang mga iyon. Ang tanging naririnig niya ay ang tawanan ng mga bata, ang bulungan ng mga ina, at ang mahinang tugtog ng radyo mula sa kalapit na tindahan. Maricel, tawag ng isang boses mula sa loob. Lumingon siya at nakita si Lilia na may dalang sanggol sa kanyang mga bisig. Ang bata ay gising, nakatingin kay Maricel nang may mga matang kumikinang sa liwanag ng umaga. Gising na pala ang bunso, sabi ni Maricel habang papalapit. Oo, nagising kanina nang dumating ang mga unang pasyente. Parang gusto niyang tumulong sa pagbibilang ng mga test tube. Biro ni Lilia. Napangiti si Maricel at inabot ang bata. Mabilis na napunta ang sanggol sa kanyang mga bisig at naramdaman niya ang init ng maliit na katawan laban sa kanyang dibdib. Ang bata ay humikab, pagkatapos ay ngumiti, isang ngiting walang ngipin ngunit puno ng tiwala. Alam mo, Lilia, noong una akong dumating sa bahay ng mga Altamirano, akala ko ang kaligayahan ay nasa pagtanggap ng biyenan at ng asawa. Akala ko kailangan kong patunayan ang aking sarili sa kanila para lang maging karapat-dapat sa lugar na iyon, sabi ni Maricel habang hinahaplos ang pisngi ng bata. Pero ngayon, nakatayo ako dito, hawak ang anak mo, napapaligiran ng mga taong nangangailangan ng tulong, at alam kong hindi ko kailangang patunayan ang kahit ano sa sinuman. Tumango si Lilia, ang mga mata ay may bahid ng luha. Salamat Maricel, kung hindi dahil sa iyo, hindi ko alam kung nasaan na ako ngayon. Hindi ko alam kung makakayanan ko pang harapin ang mundo ng may ngiti. Hindi mo kailangang pasalamatan ako, Lilia. Tayo ang nagtulungan. At higit sa lahat, ginawa natin ito para sa mga batang katulad niya, sabi ni Maricel, sulyap sa sanggol na ngayon ay nakatulog na sa kanyang mga bisig. Dinala niya ang bata pabalik kay Lilia at tumungo sa kanyang maliit na opisina sa likod. Doon, sa isang kahon ng mga lumang gamit, nakita niya ang isang litratong nakabalot sa dilaw na papel. Dahan-dahan niyang binuksan at nakita ang mukha ng kanyang ina. Nakangiti, nakasuot ng bestida na gawa sa ritaso,
nakatayo sa harap ng kanilang lumang bahay sa kabayanan. Ang mga mata ng kanyang ina ay puno ng pag-asa kahit na alam niyang mahirap ang kanilang buhay. Naupo si Maricel sa lumang upuan at pinagmasdan ang litrato. Naalala niya ang mga gabi na magkasama sila ng kanyang ina sa kusina, naghuhugas ng mga plato mula sa handaan ng mga mayayaman sa bayan. Maricel, anak, tandaan mo, sabi ng kanyang ina noong siya'y 10 taong gulang pa lamang, ang tunay na lakas ng isang babae ay hindi nasusukat sa kung gaano siya karaming tiniis. Hindi ito nasusukat sa kung gaano siya katagal na nahimik. Ang tunay na lakas ay ang kakayahang bumangon kahit na ang mundo ay tila bumagsak na sa iyong mga balikat. At kailangan mong malaman, anak, na hindi mo kailangang maging perpekto para sa sinuman. Hindi mo kailangang baguhin ang iyong sarili para lang tanggapin ka. Ang taong tunay na nagmamahal sa iyo ay mamahalin ka kung sino ka, hindi kung sino ang gusto nilang maging ka. Tumulo ang luha sa mga mata ni Maricel. Hindi ito luha ng kalungkutan, kundi ng pasasalamat. Pinagmasdan niya ang mukha ng kanyang ina sa litrato at ngumiti. Isang ngiting totoo, buong-buo, walang bahid ng pag-aalinlangan. Ma, nagawa ko na, bulong niya. Tumayo na ako, at hindi lang para sa sarili ko, kundi para sa mga taong katulad mo, mga babaeng inapi, mga babaeng walang boses, mga babaeng nagsisikap para sa kanilang mga anak. Pinunasan niya ang kanyang mga luha at inilagay ang litrato sa kanyang lamesa, sa tabi ng bagong stethoscope na binili niya gamit ang kanyang sariling pera. Tiningnan niya ang kanyang refleksyon sa salamin sa dingding at nakita ang isang babae na hindi na ang dating Maricel. Ang tahimik na manugang, ang sunod-sunuran, ang walang boses. Nakita niya ang isang babae na may layunin, may misyon, may sariling pangarap. Maricel, handa na ang unang pasyente, tawag ni Manang Rosing mula sa labas. Sandali lang, sagot niya at tumayo. Nang lumabas siya ng opisina, sinalubong siya ng isang matandang babae na may kasamang apo. Ang matanda ay nakangiti, may hawak na papel ng reseta. Salamat po, doktora, sa libreng pagsusuri. Hindi na po namin alam kung saan lalapit. Ang mga laboratorio sa bayan ay nagkakahalaga ng malaki at kami po ay walang pambayad. Hindi po ako doktora, Lola. Nakangiting sabi ni Maricel. Medtech po ako, pero gagawin ko po ang lahat para matulungan kayo. Kinuha niya ang papel at sinimula ng pagsusuri. Sa bawat hakbang, sa bawat pagkuha ng dugo, sa bawat pagsusuri ng sample, naramdaman niya ang kahulugan ng kanyang ginagawa. Hindi ito tungkol sa pera o sa katanyagan. Ito ay tungkol sa paglilingkod, tungkol sa pagbibigay ng pag-asa sa mga taong katulad ng kanyang ina, sa mga taong katulad ng dating siya. Bandang tanghali, nang matapos ang unang batch ng mga pasyente, naupo si Maricel sa ilalim ng puno ng sampalok. Hawak niya ang isang baso ng malamig na tubig. Pinagmamasdan ang mga bata na naglalaro sa bakanting lote sa tabi ng laboratorio. Nakita niya si Lilia na nakaupo sa isang bangko. Pinapakain ang kanyang anak at si Manang Rosing na nagwawalis sa harap ng gusali. Maricel, kumain ka na, sabi ni Manang Rosing habang inaabot sa kanya ang isang supot ng lugaw. Buong umaga ka nang nagtatrabaho. Sandali lang, Manang. Tinatapos ko lang ang pagmasdan ng lahat ng ito. Sagot niya, kinuha ang lugaw at sumandok ng isang kutsara. Ano ang pinagmamasdan mo? Tanong ni Manang Rosing, naupo sa tabi niya. Ang lahat, ang mga bata, ang laboratorio, si Lilia at ang kanyang anak. Hindi ko alam kung paano ko ilalarawan, Manang. Pero sa unang pagkakataon sa aking buhay, pakiramdam ko ako na talaga ako. Hindi si Maricel na asawa ni Rigo. Hindi si Maricel na manugang ni Doña Felisa. Ako si Maricel. Ang babaeng may pangarap, ang babaeng may misyon. Ngumiti si Manang Rosing at hinawakan ang kamay ni Maricel. Anak, noon pa man, alam kong may lakas ka. Noong unang araw na dumating ka sa bahay ng mga Altamirano, nakita ko ang takot sa iyong mga mata. Pero nakita ko rin ang apoy. At ngayon, nakikita ko ang apoy na iyon na nagliliyab. Napangiti si Maricel at pinisil ang kamay ni Manang Rosing. Salamat, Manang. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko kung wala ka. Huwag mo akong pasalamatan, anak.
Ang Diyos ang naglagay sa akin sa tabi mo, at ang Diyos din ang nagbigay sa iyo ng lakas na harapin ang lahat ng iyon. Nang matapos kumain, bumalik si Maricel sa laboratorio. Nakita niya si Lilia na inaayos ang mga gamit sa mesa, habang ang kanyang anak ay natutulog sa isang andador sa tabi. Lilia, may sasabihin ako sa iyo, sabi ni Maricel, lumapit sa kanya. Ano iyon? Tanong ni Lilia, huminto sa pag-aayos. Gusto kong malaman mo na ikaw at ang anak mo ay hindi lamang mga katrabaho ko. Kayo ay pamilya ko na. At gusto kong maramdaman mo iyon, na mayroon kang lugar dito, hindi dahil may utang kang loob sa akin, kundi dahil karapat-dapat ka. Tumigil si Lilia at tumingin kay Maricel. Ang kanyang mga mata ay puno ng emosyon at bahagyang nanginig ang kanyang labi. Maricel, hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan. Noong ako'y iniwan ng lahat, noong ako'y itinapon ng mga Altamirano, akala ko wala ng pag-asa. Pero dumating ka at binigyan mo ako ng pangalawang pagkakataon, hindi lang para sa akin, kundi para sa anak ko. Hindi mo kailangang pasalamatan ako, Lilia. Tayo ay magkasama sa laban na ito, at higit sa lahat, pareho nating alam na hindi natin kailangang maging biktima habang buhay. Maaari tayong bumangon, maaari tayong magsimula muli. Yumakap si Lilia kay Maricel, at sa sandaling iyon, naramdaman ni Maricel ang isang uri ng koneksyon na hindi niya naramdaman sa mga Altamirano. Hindi ito isang koneksyon na batay sa dugo o sa pangalan, kundi batay sa pag-unawa, sa pagtitiwala, at sa pagmamahal. Nang magtanghali, naupo si Maricel sa kanyang opisina at binuksan ang kanyang notebook. Isinulat niya ang mga plano para sa susunod na buwan, mga libreng medical mission, mga seminar sa kalusugan para sa mga ina, at isang programa para sa mga batang nangangailangan ng regular na check-up. Sa bawat sulat, nadama niya ang kanyang puso na lumalaki, hindi dahil sa tagumpay, kundi dahil sa layunin. Tiningnan niya muli ang litrato ng kanyang ina. Ma, hindi ko alam kung nasaan ka man ngayon, pero sana, saan ka man naroroon, alam mong hindi mo nasayang ang iyong mga aral. Hindi mo nasayang ang iyong sakripisyo. Ginawa ko ang lahat ng iyon para sa iyo at para sa lahat ng mga babaeng katulad natin. Napangiti siya, at sa sandaling iyon, naramdaman niya ang isang kakaibang kapayapaan, isang kapayapaang hindi nagmumula sa pagkakaroon ng lahat, kundi mula sa kaalamang siya ay kumpleto. Hindi siya perpekto, hindi siya perpekto ang buhay, ngunit siya ay malaya, at ang kalayaang iyon ang pinakamahalagang bagay na kanyang natamo. Lumabas siya ng opisina at nakita ang mga bata na naglalaro pa rin sa labas. Lumapit siya sa kanila at ngumiti. Gusto niyo bang makita kung paano gumagana ang mikroskopyo? Tanong niya. Ang mga bata ay tumingin sa kanya nang may pagkamangha at sunod-sunod na tumango. Dinala niya sila sa loob ng laboratorio at ipinakita ang mga gamit. Ipinaliwanag kung paano gumagana ang bawat isa. Ang kanilang mga mata ay kumikinang sa tuwa. At sa sandaling iyon, naramdaman ni Maricel na hindi lamang siya nagtayo ng isang laboratorio. Nagtayo siya ng isang lugar kung saan ang mga pangarap ay maaaring magsimula. Nang lumubog ang araw, naupo si Maricel sa hagdan ng laboratorio, hawak ang isang tasa ng tsaa. Pinagmasdan niya ang kalangitan na nagiging kulay kahel at lila, at naramdaman niya ang isang malalim na pasasalamat. Hindi siya mayaman sa pera, ngunit siya ay mayaman sa mga bagay na hindi mabibili, sa pagmamahal ng mga taong nakapaligid sa kanya, sa tiwala ng mga pasyente, sa pag-asa ng mga bata. Maricel, tawag ni Manang Rosing mula sa loob. Tulog na ang mga bata. Gusto mo bang manood ng TV? Sandali lang, Manang. Tinatapos ko lang ang pagmasdan ng langit. Naupo si Manang Rosing sa tabi niya at tumingin din sa langit. Maganda ang gabi, anak. Tahimik. Oo, Manang. Tahimik. At sa wakas, alam ko na kung ano ang kahulugan ng kapayapaan. Tiningnan niya ang laboratorio sa likod niya. Ang maliit na gusali na kanyang itinayo. Ang mga gamit na kanyang binili, ang mga taong kanyang tinulungan. At sa sandaling iyon, naramdaman niya ang isang bagay na hindi niya naramdaman sa loob ng mahabang panahon. Ang buong pagkatao niya ay nakalakip sa isang bagay na totoo, isang bagay na makabuluhan. Bukas, sabi niya,
May mga bagong pasyente na darating. May mga bagong pangarap na magsisimula. At ako'y narito, handa, malaya. Ngumiti siya, hindi dahil sa nagwagi siya laban sa mga Altamirano, bagaman nagawa niya iyon, kundi dahil sa wakas, natagpuan niya ang kanyang sarili. Hindi siya ang asawa ni Rigo, hindi siya ang manugang ni Doña Feliza. Siya si Maricel, isang babaeng may sariling misyon, may sariling pangarap, at may sariling buhay. At sa kauna-unahang pagkakataon sa kanyang buhay, ang buhay na iyon ay sa kanya lamang. Kaya pala, ganun pala ang pakiramdam kapag sa wakas ay malaya ka na. Hindi yung kalayaang binigay ng iba, kundi yung kalayaang inukit mo para sa sarili mo. Sa pamamagitan ng luha, ng takot, at ng tapang na kahit ikaw mismo ay hindi alam na nasa iyo pala. Mula sa babaeng tahimik na umiinom ng kahihiyan sa hapunan, naging babaeng naglakas loob na buksan ang itim na kwaderno. Mula sa asawang hindi minahal, naging babaeng natutong mahalin ang sarili. At mula sa manugang na hinamak, naging ina ng sariling pangarap, hindi sa dugo, kundi sa puso. Hindi madali ang daang tinahak ni Maricel. May mga gabing puno ng pagdududa, may mga sandaling gusto na niyang sumuko, pero pinili niyang bumangon. Pinili niyang manindigan para sa katotohanan, hindi lang para sa sarili niya, kundi para kay Lilia, para sa batang iyon, at para sa lahat ng babaeng nawalan na ng boses. At sa huli, hindi lang siya ang pinalaya ng katotohanan. Pinalaya rin nito ang mga taong nagmahal sa kanya. Si Manang Rosing na naging ina sa mga sandaling kailangan niya ng yakap, at si Lilia na naging kapatid sa laban na pareho nilang dinala. Ngayon, sa munting health center na kanyang itinayo, hindi pera ang kayamanang kanyang naipon. Ang tunay niyang yaman, ang pagkakataong makapaglingkod, ang kalayaang pumili, at ang kapayapaang matagal niyang hinahanap. Kaya't sa bawat babaeng nakikinig sa kwentong ito, na minsan ay nakaramdam ng kawalang halaga, na inapi, na sinabihang hindi sapat. Tandaan mo, ang kwento ni Maricel ay kwento mo rin. May lakas ka, may boses ka, at kapag handa ka ng lumaban, may liwanag na naghihintay sa dulo ng iyong pagbangon. Huwag mong kalimutan. Hindi mo kailangang manatili sa kulungan na ginawa ng iba para sa iyo. Ang susi ay nasa iyong mga kamay na. Maraming salamat sa pagsama kay Maricel sa kanyang paglalakbay. Kung naging inspirasyon sa iyo ang kanyang kwento, i-share mo ito. Baka may ibang babae na kailangan ding marinig na kaya niya ring lumaya. Hanggang sa muli, at ingatan mo lagi ang iyong puso.